Ika-82 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kabundukan. At si Nui Jeonggap ay tumatawang nagsalita na pinapalapit sila habang nakataas ang kanyang function G-Spear at ang kanyang mga tauhan ay masayang nakatingin sa kanya. Habang ang ating bida ay nakasuot ng sombrero. Dumaan ito sa dalawang lalaki habang nagpapanggap na nagbebenta ng mga pinatuyong baka. Na ikinagulat ng mga ito at napasabi ang isa na ano. At galit na napalingon ito na hinawakan sa balikat ang ating bida at sinabing hoy. Hindi daw ba niya alam na dapat daw siyang humingi ng pasensya kung nabangga daw siya ng isang tao? At humarap ang ating bida at napasabing ay naku. Pasensya na daw habang iniaabot ang pinatuyong baka na binigay ng libre. Nang marinig ng iba ang salitang pinatuyong baka ay nagtumpukan ang mga ito at hinanap kung nasaan daw. Napangiti ang ating bida pagkadaan sa mga lalaki at ibinaba nito ang suot na sombrero sa mata gamit ang dalawang daliri habang hawak sa kabilang kamay ang supot ng pinatuyong baka. Nakasilip ang ating bida sa pagitan ng mga tauhan ni Naing Mokpung. At makikitang nakikipag-usap ito sa mga kalalakihan. Na ito pala ang third hallmaster ng Nine Dragons of Sichuan na sinasabi nito na saglit na panahon lamang daw hanggang makabalik ang pinuno ng Nine Dragons at patay daw silang lahat kung wala silang gagawin tungkol doon. Dagdag pa nito na kung tutuusin ay laman ng daw sila sa bilang. Sinagot naman ito ni Naing Mokpung na First Hallmaster na kung sasali daw sila sa labanan pati ang Heavenly Dragon Escort Agency ay sasangkot dito. Ganoon din daw ang Tangklan at Qingcheng Sect ay hindi lamang upo at manood. Naiinis naman na sinagot siya nito na dinamay pa daw sila sa gusot na ang pinagmulan ay isang babae. Nagalit sa sinabi ng Third Hallmaster si Naing Mokpung at sinabi nitong ano daw ang sinasabi nito. At nagkainitan ang dalawa ang parehas na hinawakan ang kanilang sandata upang bunutin. Nang may mapansin ito sa kanyang likuran. Na ito pala ang ating bida na kalapit na sa kanila at dali-dali itong dumipensa na iwinasiwas ang kanyang espada at ang sombrero ng ating bida ay nahati sa dalawa at ito ay nakailad. At mabilis naman ang ating bida na nakabawi at tinamaan ng kanyang punyal ang Third Hallmaster ng Sichuan na dahilan ng pagkalaglag ng espada nito kasabay ng pagtilapon ng suot nitong salakot. At makikitang nasaktan nito sa pagkakahawak sa kanyang buhok ng ating bida. Habang ginawa niyang bihag ang Third Hallmaster na nilagay ang punyal sa liig nito at sinabing ngayon daw ay lumayo sila sa kanya. At pinigilan ni Naing Mokpung ang kanyang mga kasamahan at sinabi na gawin daw nila ang kanyang sinasabi. At galit na sinabi nito na ikaw na. Sinabi naman ng ating bida na kung gusto daw niyang mamatay kasama ng head ng Nine Dragons, ay maaari daw niyang ibigay ang kanyang kahilingan. Nagulat ang ating bida nang marinig nito ang sigaw ng isa sa mga taga Nine Dragons na nag-uutos na maghanda ang kanilang archers upang patamaan siya. Sinigaw nito na panain ang ating bida sa lalong madaling panahon. Nagulat na lamang ito nang itutok ng taga Westlake Trio ang espada sa kanyang leg. At nagtataka ang ating bida sa kanyang nakita at napatanong na lang na paano daw silang lahat ay mga baliw na bastardo. At sinabi ng nakatali ang buhok na isa sa Westlake Trio na habang tinututukan sa liig ang isa sa mga tauhan ng Nine Dragon na kailangan daw niyang magbayad ng extra para sa kanilang ginagawa. At makikita sina Battled Viper, Tangkun Baek, Do Sobu at ang isa pa sa Westlake Trio na sumasang-ayon daw siya na dapat daw magbayad ang ating bida ng extra. At sinabi ni Do Sobu sa ating bida na hindi na daw ba siya natuto ng leksyon mo. Na napalingon ang ating bida na sinabi sa isip na Do Sobu. At sa kabilang gilid naman ay sinabi ni Namboong Soso sa kanya na nagtataka daw siya kung saan siya pupunta. Dagdag pa niyang sinabi na kinukuha daw niya lahat ng mga astig na papel para sa sarili niya. Na napasabi na naman sa isip ang ating bida na naandito rin daw pala si Namboong Soso. Habang nakatutok ang espada ni Do Subo sa lalaki na sinigaw nito sa mga alagad niya na isang maling galaw daw at patay na agad ang mga pinuno ng bulwagan nila. Natumingin ang ating bida na napangiti na sinabi sa kanyang isip na ayos. Ngayon, hindi na daw makakasali ang pangunahing grupo ng Siyam na Dragon sa labanan. At mabilis na ibinaling ang kanyang tingin sa kabila na sinabi niya sa isip na mayroon na lang daw silang isang problemang natitira. At makikitang sinusugod ng espada ng taga Nine Dragon of Sichuan ang sumasanggalang na taga Peach Blossom Valley. At ang ibang mga kasamahan nito ay magkakasamang hawak ang mga kanya-kanyang espadang nakadepensa, habang ang pulang aura ay makikitang nakabalot sa bawat miyembro nito.
Samantalang nagsisisugod ang mga kalaban na tumalon sa ere at ang isa ay mabilis na sumugod sa lupa. Nananatili ang bawat isa sa kanilang pwesto. At ang isa sa mga taga-9 Dragon of Sichuan ay nasugatan ang pisngi samantalang ang iba na nagpipilit sumugod ay nasasawi sa mga slash na ginagawa ng mga Peach Blossom Volley. Na ito pala ang tinatawag na Great Twisted Annihilator Formation. Nagulat ang ating bida na ano daw iyon at sinabi ni Lady Soso na narinig niya daw ang tungkol doon sa kanyang lolo. Ito daw ay nakakatakot na formation na ginagamit ng Peach Blossom Volley na pwedeng makapatay ng sinumang susubok na dumaan dito. Sinabi pa niya na ang makaharap ito ay parang pakikipaglaban sa isang higanteng halimaw na kayang mag-clone ng sarili niya. Napahanga ang ating bida sa kanyang narinig at nasabi niya na tulad ng inaasahan sa isang sekta na ganun nakatagal sa kasaysayan. Makikitang sinusuri ni Yo Jongmai ang sitwasyon at nagbibigay ng utos sa sentro ng formation. At ang 5 elders ay perpektong na isasagawa ang kanyang utos. Ang mga disipulo ng ika-8 henerasyon ay tumatayong pader ng kuta para protektahan ang ika-9 na mahinang henerasyon ng mga disipulo. Kung ang formation daw ay masira, na ang isang ito na mabilis na sumusugod sa ilalim ay masayang sinisigaw na wasak na daw ang formation. Dagdag pa nito na dito daw, makikita ang mga plano na ginawa nila na sinasabi na una, hahati daw ito sa 2. At pagkatapos ay sa 4 at hinihila daw ang mga kalaban papasok. Makikita ang taga-Palm Blossom na mga disipulo na gumagawa ng slash na nababalutan ng pulang enerhiya. Na sinasabi pa ni Yo Jongmai na matapos daw nyon, haharap sila sa malungkot na kamatayan at hihiwalay sa kanilang mga kasamahan. Makikita ang mga kalaban ay napatilapon sa lakas ng formation ng taga-Peach Blossom. Makikita si Elder Makha na naglalabas ng pulang enerhiya na seryosong may hawak ng espada. Makikita ang babaeng taga-tangklan na napatingin sa mga ito na sinsabi niya na paano daw walang nababagsak kahit na isa sa mga disipulo ng Peach Blossom Valley, kahit na daw na nasugatan sila. Na sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na tama. Sila daw ay nagpalit ng posisyon pero wala pang bumabagsak. Makikita ang isang ito na nanggalaiti sa galit na sinisigaw na papatayin daw niya silang lahat. Na tinamaan niya si Silp Buoyong ng Peach Blossom Valley sa dibdib. At lumantad ang baluti na kanyang suot. Na ikinagulat ng ating bida sa kanyang nakita na napasabi na yon daw ay ang life-saving armor. Na mabilis na bumawi si Silp Buoyong sa lalaki na kanyang hiniwa sa katawan. Na makikita ang ating bida na may pawis sa pisngi na ito pa rin ay nagugulat na sinabi na. Bakit suot daw niya ang gamit ng Heavenly Dragon Escort Agency? Na napahanga naman si Nambuong Soso, na napasabi na pinahiram daw siguro ng may-ari ng agency ang mga kasapi ng Peach Blossom Valley bilang pag-iingat. Na sinabi naman ng ating bida na makikita ang muka nito na mahigit daw 1 buwan ang kailangan para makagawa ng isa lang niyan. At wala daw silang ganito karami kahit sa punong himpilan. Maliban na lang daw kung pinagtipon nila lahat mula sa bawat sangay. Na nagulat ang ating bida nang siya ay may mapagtanto. Na sinabi niya na ang ibig sabihin inayos na daw ba ito bago pa sila umalis. Na makikita si Escort King na sinabi pa niya na ang ibig sabihin daw ba nito ay nainasahan na pala niyang mangyayari ito mula pa sa simula. Makikita si Yon Buoyong na sinabi pa ng ating bida na baligtad na daw ang sitwasyon. Mas mababa daw ang tsansa na masaktan ang mga disipulo na may suot na baluti. Na sinabi pa niya na kahit daw masugatan sila, agad silang ginagamot ng mga manggagamot ng angkan ng tang na naghihintay sa likuran. Sinabi pa niya na ito daw ay napaka-perpektong taktika. Makikita ang dalawang naglalaban na sinabi pa niya na ang labanan daw ay malapit nang magtapos. Makikita ang leader ng 9 Dragon Sichuan na si Nui Jeonggap. At si Valley Master Yo Jongmai na sinabi ng ating bida na ang natitira na lang daw ay ang duelo sa pagitan nila. Na sinabi pa ng leader ng 9 Dragon Sichuan na si Nui Jeonggap habang hawak ang kanyang sandata na wag daw siyang magmayabang siya na taga-bundok na mangkukulam. Na mabilis itong tumalon na sinabi pa nito na pagpipira-pirasuhin daw niya siya. Na mabilis ding tumalon si Valley Master Yo Jongmai. At sila ay nagkasalpukan ng mga atake sa ere. Dahilan ng malakas na hangin na umiikot sa ere. At dito na po nagtatapos ang ika-82 kabanata.